Si Cecilia, ang bagong hired na tagalinis, ay naakit sa gabing pagiyak ni Doña Victoria, puno ng parehong kuryosidad at pag-aalala. Isang gabi, kunwaring natulog siya ng maaga, ngunit tahimik siyang pumasok sa kwarto ng matandang babae. Ang tanawing sumalubong sa kanya ay nakakakilabot. Nang lumabas siya, sumisikat na ang araw. Ang unang liwanag ay tumatama na sa kanyang simpleng apartment sa labas ng lungsod. Ang malamig na simoy ng umaga ay dumampi sa kanyang mukha. Tuluyang ginising siya mula sa pagkakaidlip. Sa kanyang paglalakad papunta sa hintayan ng bus, halos hindi makapaniwala si Cecilia, 28 taong gulang, sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nagtatrabaho bilang tagalinis matapos matanggal sa isang prestiyosong ahensya ng advertising ilang buwan na ang nakalilipas. Matindi ang naging epekto ng krisis sa ekonomiya sa mga malikhaing industriya. Meron siyang degree sa graphic design at 5 taong karanasan, ngunit bigla siyang naiwan na walang maaasahang oportunidad. Ang mga bayarin ay patong-patong na at nalalapit na ang bayaran ng upa, kaya't wala siyang ibang magawa kundi tumugon sa isang anunsyo sa pahayagan na naghahanap ng tagalinis sa isang marangyang lugar. Huminto bigla ang bus na nagpagising kay Cecilia mula sa kanyang pagmumuni-muni. Sumakay siya, umupo malapit sa bintana at pinagmasdan ang pamilyar na mga kapitbahayan na unti-unting nagiging mga lugar ng karangyaan, kung saan ang malalawak na daan ay napapalibutan ng magagarang bahay at perpektong mga hardin. Ang pagkakaibang iyon ay nagpaalala sa kanya ng kanyang naging landas, mula sa pagiging estudyanteng puno ng pangarap patungo sa isang award-winning na advertiser na gumagawa ng mga kampanya at logo. Sa halip, ang kanyang realidad ay puno ng walang tigil na mga pangangailangan sa ahensya, mga gabing walang tulog sa habol ng mga deadline, at sa huli, isang malamig na abiso ng pagtatanggal mula sa kanyang employer. Pagkababa mula sa bus, malalim siyang huminga at tumuloy sa mga malinis na kalye. Ang kanyang lumang sapatos ay kapansin-pansin sa gitna ng marangyang paligid. Huminto siya sa harap ng isang malawak na Victorian mansion. Ang pastel na asul nitong harapan na may puting dekorasyon ay nakatingin sa isang masaganang hardin ng mga rosas at hydrangea. Isang daang bato ang nagdala sa kanya sa maringal na pintuan, tanda ng simula ng isa na namang araw sa kanyang di inaasahang bagong buhay. Sinuri ni Cecilia ang address sa lukot na papel sa kanyang bulsa. Tama nga ang lugar na ito. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang pinakamagandang blouse, bagamat tila hindi pa rin ito akma sa marangyang lugar na ito, at lumapit sa pintuan habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pinindot niya ang doorbell at naghintay. Ang bawat segundo'y tila mas tumatagal hanggang sa bumukas ang pinto at lumitaw ang isang matandang babae na nasa kanyang mga 70s. Ang kanyang puting buhok ay maayos na inayos sa isang eleganting bun at ang suot niyang palda at blouse ay simple ngunit bawat tahi ay nagpapakita ng kalidad. "Magandang umaga," sabi ni Cecilia, halos nagtaksil ang kanyang boses sa kanyang kaba. "Ako po si Cecilia Sanchez. Narito ako para sa posisyon bilang tagalinis." Sinuri ng babae si Cecilia mula ulo hanggang paa gamit ang kanyang matatalas na asul na mga mata na parang tinanggal ang lahat ng kanyang depensa, ngunit sa huli lumitaw ang isang banayad na ngiti sa kanyang mga labi. Oo, pasok ka, Hija," paanyaya nito ng mainit sabay tabing sa pintuan. "Ako si Doña Victoria Ferrer. Sige, mag-usap tayo habang umiinom ng tsaa." Pagpasok sa marangyang foyer, pakiramdam ni Cecilia ay labis siyang naiiba sa paligid. Isang napakagarang hagdanan na yari sa kahoy ang paikot na paakyat at ang mga dingding ay puno ng tila orihinal at mamahaling mga obra. Sinundan niya si Doña Victoria patungo sa isang kusinang higit na mas malaki kaysa sa buong apartment niya.
Sige, umupo ka. Wika ni Doña Victoria, itinuro ang isang upuan sa tabi ng isang mesa na natatamaan ng sikat ng araw. Umupo si Cecilia, pinagmamasda ng eleganting kilos ng matanda habang naghahanda ito ng tsaa. Kwentuhan mo ako tungkol sa sarili mo, Cecilia, tanong ni Doña Victoria. Inilapag ang dalawang mariringal na tasa ng porselana sa mesa at umupo sa tapat niya. Sandaling tumigil si Cecilia, iniisip ang tamang sasabihin. Dapat ba niyang banggitin ang kanyang background sa advertising na ngayon napunta na sa trabaho bilang tagalinis? Pinili niyang sabihin ang mas diretsong katotohanan. Ako po ay 28 taong gulang. Nawalan ako ng trabaho dahil sa krisis sa ekonomiya. Ilang buwan na ang nakakaraan at kailangan ko po ng hanap buhay. Wala po akong formal na karanasan sa paglilinis pero palagi naman pong maayos ang bahay ko at mabilis po akong matuto. Nagtagpo ang mga mata nila ni Doña Victoria habang humihigop ito ng tsaa. Kumikislap ang mga mata ng isang damdaming hindi mawari ni Cecilia. Marahil ay awa o kuryosidad? Naiintindihan ko, sagot ng matandang babae. At ano ang trabaho mo nun kung hindi mo mamasamain ang aking pagtatanong? Muling tumigil si Cecilia, ngunit ang taos-pusong interes sa tingin ni Doña Victoria ang nagbigay lakas ng loob sa kanya upang mas buksan ang kanyang sarili. Nagtrabaho po ako bilang isang graphic designer sa isang advertising firm. Ibinahagi ni Cecilia. Napansin ang bahagyang pagkabigla sa ekspresyon ni Doña Victoria. Talagang isang malaking pagbabago, puna ni Doña Victoria, bahagyang tinaas ang kilay. Marahil ay mahirap ito para sa iyo. Opo, aminado si Cecilia, na pati siya ay nagulat sa kanyang katapatan. Pero hindi po naghihintay ang mga bayarin at talagang kailangan ko ang trabahong ito. Tumango si Doña Victoria, ang ekspresyon niya ay naging mapagnilay. Ang buhay ay madalas tayong dinadala sa mga landas na hindi natin inaasahan. Hindi ba? Ako rin ay dumaan na sa maraming pagbabago. Nanahimik sila ng ilang saglit kung saan naramdaman ni Cecilia na parang may nabubuong koneksyon sa pagitan nila kahit na tila magkaibang mundo ang kanilang pinagmulan. Sige, wika ni Doña Victoria na tila biglang nagkaroon ng bagong sigla. Ang trabaho ay simple, ngunit nangangailangan ng pagiging masinop. May 3 palapag ang bahay, kabilang ang attic. Kailangang malinis ito ng husto 2 beses sa isang linggo tuwing Lunes at Huwebes. Kasama sa iyong mga gawain ang pag-aalis ng alikabok, pagba-vacuum, paglilinis ng mga banyo, pagpapalit ng mga sapin sa kama at magaan na paglalaba. Bukod dito, ikatutuwa ko kung maalagaan mo rin ang mga panloob na halaman. Tumango si Cecilia habang iniisip ang lawak ng kanyang mga responsibilidad. Mukhang kakayanin naman, halos katulad ng nakasanayan niya sa bahay, bagamat mas malaki ang saklaw. Mayroon ka bang mga katanungan? Tanong ni Doña Victoria. Nag-isip si Cecilia saglit. Mayroon po bang mga lugar na bawal linisin o mga gamit na kailangang alagaan ng espesyal? Bahagyang nagbago ang anyo ni Doña Victoria, parang may dumaan na anino sa kanyang mukha bago ito muling naging kalmado. Ang attic ay nakakandado at hindi kailangang linisin, sagot niya ng mahinahon at pantay ang tono. Sa iba pang bahagi ng bahay, umaasa ako sa iyong pagpapasya. Ang mga kasangkapan ay antigong at marupok, kaya't ingatan mo ito. Huwag mo ring gagalawin ang pagkakaayos ng mga gamit sa mga istante o mesa. Lahat ay nasa tamang lugar. Muling tumango si Cecilia, sinisigurado sa sarili na naaalala niya ang mga detalyeng ito. Bagamat ang banggit sa nakakandadong attic ay pumukaw sa kanyang kuryosidad, alam niyang hindi niya dapat itong usisain. Ang mahalaga sa ngayon ay mapanatili ang trabaho. Malinaw po. Narito po ako ng 8:00 ng umaga, sagot ni Cecilia, nagpapasalamat sa pagiging direkta ni Doña Victoria. Napag-usapan din nila ang kanyang sahod na lumabas na mas malaki kaysa sa inaasahan ni Cecilia.
Nakaramdam siya ng ginhawa dahil ang trabahong ito ay makakatulong upang mapatatag ang kanyang pananalapi. Habang papalabas na siya, napansin niyang tila may sasabihin pa si Doña Victoria. Cecilia, simula ng matandang babae, ang tono'y banayad, ngunit may di maipaliwanag na bigat. Mayroon pang isang mahalagang bagay na dapat mong malaman. Minsan ay dumadalaw ang anak kong si Alfredo. Mabuti naman ang kanyang intensyon, pero medyo hindi siya madaling hulaan. Kung makakasalubong mo siya dito, mas mabuting magpatuloy ka sa iyong gawain at umiwas sa anumang diskusyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Cecilia na antig ng babala ang kanyang kuryosidad at bahagyang pag-aalala. "Salamat po, itatandaan ko iyon," tugon niya. Tinatanggap ang masalimuot na aspeto ng kanyang bagong tungkulin. Inihatid siya ni Doña Victoria hanggang sa pintuan at bago siya umalis, hinawakan nito ang kanyang braso ng may mainit at taos-pusong hawak. "Hiha, alam kong hindi ito ang karera na iyong inaasam, pero may kakaibang paraan ang buhay ng pagpapakita ng mga oportunidad sa mga di inaasahang lugar. Maaaring may matuklasan ka rito na higit pa sa trabaho lamang." Lumabas si Cecilia, mabilis ang ikot ng kanyang isipan sa mga nangyari sa araw na iyon. Naramdaman niya ang halo ng ginhawa at kuryosidad na umikot sa kanyang dibdib. Sigurado na ang trabaho, nagdala ito ng ginhawang pinansyal na kailangan niya. Ngunit ang usapan nila ni Doña Victoria at ang kanyang mahiwagang mga salitang pamamaalam ay nanatili sa kanyang isipan, waring may mas malalim na kwento ang bahay na iyon. Habang pauwi siya sa kanyang simpleng apartment, muling naglaro sa kanyang isip ang misteryosong asal ni Doña Victoria at ang babala tungkol sa kanyang anak na si Alfredo. Anong uri kaya ng tao si Alfredo na nagdulot sa kanyang ina na magbigay ng ganoong paalala? Pagkarating sa kanyang apartment, bumagsak si Cecilia sa kanyang lumang sofa. Ramdam ang bigat ng araw. Napadako ang kanyang tingin sa lumang easel sa sulok. Ang mga hindi natapos na sketch nito ay paalala sa kanyang naudlot na mga pangarap. Malapit doon, nakasabit ang kanyang diploma sa universidad, tila nanunuya mula sa dingding. Hinayaan niyang saglit na maramdaman ang pangungulila sa kanyang mga dating pangarap. Sa universidad, puno siya ng pag-asa at ang kanyang karera sa disenyo ay nagsimula ng maayos. Puno ng mga gabing pinupulido ang mga proyekto at pagdiriwang ng mga tagumpay kasama ang kanyang team. Ngunit, ang mapanirang krisis sa ekonomiya ay nagwasak sa lahat ng iyon. Pinagmasdan ni Cecilia ang isang litrato sa mesa ng kape na nagtatampok ng mas masayang panahon sa isang pagdiriwang ng kumpanya. Siya ang nasa gitna, masigla at puno ng pag-asa. Pakiramdam niya ay parang isang habambuhay na ang lumipas mula nung sandaling iyon bago siya nawala sa trabaho dahil sa mga pagbawas sa budget at tanggalan na nag-iwan sa kanya ng kawalan ng pagkakakilanlan sa propesyon. Ngayon inatasan siyang maglinis ng bahay habang nilalabanan ang realidad ng matalim na pagliko ng kanyang karera. Ngunit sa gitna ng lungkot, may munting pag-asa na nagningning, baka ang di inaasahang landas na ito ay hindi isang pagliko lamang kundi isang tulay patungo sa mga bagong simula. Sa mga unang araw, matapos mawala ang kanyang posisyon, mahigpit na kumapit si Cecilia sa Pag-asa. Ang kanyang resume ay matibay, ang kanyang portfolio ay kahanga-hanga, tiyak na isip niya, lilitaw ang isang bagong pagkakataon. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo at napupuno ng mga pagtanggi ang kanyang inbox, unti-unting humupa ang kanyang optimismo. Sinubukan niyang mag-freelancing, ngunit natuklasan niyang ang merkado ay puno ng mga designer na handang magtrabaho sa mas mababang bayad na nagresulta lamang sa iilang mabababang sweldo.
Habang dumarami ang mga bayarin at lumalalim ang kanyang pangamba, unti-unting tumambad ang mapait na katotohanan. Ngayon, narito si Cecilia handang magsimula bilang tagalinis sa bahay ng isang babae na malamang gumagastos ng higit linggo-linggo kaysa sa kinikita ni Cecilia kada buwan. Masakit ang kabalintunaan, ngunit habang iniisip niya ang kanilang usapan ni Doña Victoria, isang kakaibang damdamin ang lumitaw, hindi pagsuko, kundi isang masiglang pagkamausisa. May kung anong kakaiba sa bahay, may kung anong bagay sa sopistikadong babaeng iyon na may mapanimdim na titig na nakakuha ng kanyang interes. Tumimo sa kanya ang huling sinabi ni Doña Victoria, "Marahil, makakakita ka rito ng higit pa sa trabaho lamang." Bumangon mula sa sofa, nagtungo si Cecilia sa kanyang maliit na kusina upang magtimpla ng bihirang kasiyahan, instant coffee. Ngayong araw, magsisimula siya ng trabahong malayo sa mga pangarap na dati niyang inasam, ngunit ito'y isang panimula, isang pagkakataon. Marahil maaari itong humantong sa isang bagay na makabuluhan. Habang humihigop ng kape, napaisip siya sa pag-uugnay ng dalawang magkaibang mundo, marahil dala ng tadhana. Ang alarma niya ay biglang gumising sa kanya ng 6:00 ng umaga. Habang nakahiga, naalala niya ang mga malinaw na panaginip mula kagabi. Ngayong araw, ang kanyang unang araw sa trabaho kay Doña Victoria. Bumangon siya, pagod ngunit determinado at naghanda para sa araw. Sa salamin ng banyo, napansin niya ang pagkapagod sa kanyang mga mata, malayong malayo sa dati niyang masiglang tingin. Trabaho lang ito, napagtagumpayan mo na ang mas mahihirap na hamon, pangaliw niya sa sarili. Matapos magbihis at itali ang kanyang kayumangging buhok sa ponytail, kumain siya ng mabilis na agahan. Tumigil ang kanyang tingin sa natatakpang isel. Hinila siya ng tukso na muling balikan ang kanyang sining. Ngunit pinaalala ng realidad sa kanya na kaunti na ang oras. Sa mabigat na buntong hininga, isinara niya ang kanyang apartment at umalis. Habang nasa biyahe sakay ng bus patungo sa marangyang kapitbahayan, lalong tumindi ang agwat sa pagitan ng buhay na kanyang pinangarap at ng kasalukuyang realidad. Pagdating niya sa kanyang destinasyon, nilagpasan niya ang pangunahing pasukan at dumiretso sa pintuang pangserbisyo. Ayon sa tagubilin, huminga siya ng malalim at pinindot ang doorbell. Ilang sandali pa, binuksan ni Doña Victoria ang pinto, maayos ang bihis at elegante. "Magandang umaga, Cecilia," bati nito. Ang kanyang ngiti ay mainit ngunit maingat. "Pasok ka, ipapakita ko sa iyo ang paligid." Pagpasok sa loob, unti-unting nawala ang kaba ni Cecilia dahil sa mapayapang presensya ni Doña Victoria. Habang sinusundan niya ito sa kaluhuan ng bahay, lalong lumalim ang kanyang pagkamausisa, pinukaw ng mga misteryosong pahiwatig mula sa nakaraang araw. May hindi maipaliwanag na pang-akit sa trabahong ito na tila nagmumungkahi na may mas malalim pa kaysa sa mga karaniwang tungkulin na kasama nito. Nararamdaman ni Cecilia ang alab ng kuryosidad sa loob niya na sabik na matuklasan ang mga misteryong maaaring naghihintay sa kanya. "Magandang umaga, Cecilia," masiglang bati ni Doña Victoria sabay ngiti ng may kabaitan. "Pasok ka, ipapakita ko sa iyo kung saan nakalagay ang mga gamit panglinis." Pumasok si Cecilia sa bahay, muling nabighani sa labis na karangyaan na nakapaligid sa kanya. Kahit ang mga lugar na pangserbisyo tulad ng magara at maayos na kusina at malawak na laundry room ay higit pa sa anumang nakita niya sa mga tuntunin ng kagandahan. "Narito na tayo," wika ni Doña Victoria, sabay bukas ng cabinet na puno ng mga dekalidad na panlinis. Bawat palapag ay may sariling vacuum cleaner at narito ang mga basahan at espongha. "Kung may kailangan ka pa, huwag kang mag-atubiling ipaalam sa akin." Tumango si Cecilia, inaalala ang mga lugar na binanggit. "Salamat, Doña Victoria. Saan niyo gustong magsimula ako?" tanong niya. "Ikaw na ang bahala, iho. May tiwala ako sa iyong pagpapasya."
Huwag mo lang kalimutang ingatan ang mga antigong kasangkapan at ibalik ang lahat sa kanilang orihinal na pwesto tulad ng napag-usapan natin kahapon. Siguradong iingatan ko po, tugon ni Cecilia. Bagamat nananatili ang ngiti ni Doña Victoria, pakiramdam ni Cecilia ay hindi ito lubos na umaabot sa kanyang mga mata. May tila tahimik na alalahanin na nakasilay sa kanyang tindig. Magpapalipas ako ng oras sa aking opisina ngayong araw, dagdag ni Doña Victoria. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako doon. Sa mga huling salitang iyon, iniwan ni Doña Victoria si Cecilia sa kusina. Binibigyan siya ng kalayaan sa napakalaking bahay. Huminga ng malalim si Cecilia, isinuot ang kanyang mga guwantes na goma at sinimula ng paglilinis. Nagsimula sa unang palapag at maingat na binagtas ang bawat kwarto. Habang nililinis niya, lalong napahanga siya sa masalimuot na detalye ng bahay. Ang bawat silid ay may sariling kwento, puno ng maayos na inaalaga ang mga antigong muebles at mga likhang sining na malamang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian ni Cecilia. Sa pangunahing sala, huminto siya sa harap ng isang malaking painting ng isang mas batang babae, marahil nasa 30 na may kalong na bata. Ang babae na may maliwanag ng ngiti at matingkad na asul na mga mata ay kapansin-pansing kahawig ni Doña Victoria. Naunawaan ni Cecilia na ito'y mas batang bersyon ng Doña Victoria. Ang bata na inakala niyang si Alfredo ay may kapansin-pansing malungkot na ekspresyon para sa kanyang edad, na ang kanyang malalim na titig ay halos nakakakilabot. Habang inaalala ang babala ni Doña Victoria tungkol sa kanyang anak, napaisip si Cecilia kung ano ang mga pangyayari na nagtulak sa isang ina na magsalita ng ganito ukol sa kanyang anak. Habang pinupunasan niya ang mga frame sa kalapit na istante, napansin ni Cecilia ang isang kakaiba. Maraming litrato ang nagpapakita kay Doña Victoria kasama ang kanyang anak mula pagkabata hanggang kabataan nito. Gayunpaman, bigla ang huminto ang mga larawan ni Alfredo. Ang mga mas bagong larawan ay nagpapakita lamang kay Doña Victoria, kadalasang kuha sa mga pagtitipon o paglalakbay, palaging mag-isa. Cecilia ay umiling upang magbalik loob sa kanyang mga gawain, masikap na nililinis ang bawat sulok ng unang palapag bago umakyat sa ikalawang antas. Pagdating sa pasilyo sa itaas, siya'y tumigil sa harap ng pintong may nakamarka na silid aklatan. Mula sa loob, mahina ang tunog ng mga pindot sa keyboard na naririnig. Saglit siyang nag-isip tungkol sa ginagawa ni Doña Victoria. Sa loob, nagsusulat kaya, nag-aasikaso ng mga gawain o marahil ay tumatakas sa kanyang realidad? Itinaboy niya ang kaisipan at nagpatuloy sa kanyang mga tungkulin. Maingat niyang nilinis ang mga silid pang bisita, bawat isa'y may natatanging disenyo, ngunit pantay-pantay na marangya. Sa pagpasok sa master bedroom, huminto si Cecilia sa bungad nito, nabighani sa karangyaan ng paligid. Isang malaking canopy bed ang naging sentro ng silid, napapalibutan ng mga antigong bedside table. Ang mga kurtina na yari sa seda ay bumabagsak mula kisame hanggang sahig, at isang maluho at makulay na Persian rug ang nakalatag sa ibabaw ng makintab na kahoy na sahig. Sa isang sulok, may isang antigong tukador na pumukaw sa kanyang pansin, napapalibutan ng iba't ibang bote ng pabango at mga kahon ng alahas na may masalimuot na disenyo. Nilapitan niya ito at sinimulan ang paglilinis sa paligid ng mga masesilang bagay. Napatingin siya sa isang litrato sa isang pilak na frame na nagpapakita ng mas batang bersyon ni Doña Victoria, nakayakap sa isang makisig na lalaki, parehong nakangiti ng maligaya sa kamera. Pinag-isipan ni Cecilia kung sino ang lalaki, marahil ay isang asawa. Walang nabanggit o bakas ng lalaki sa bahay ni hindi binanggit ni Doña Victoria.
Ang litrato'y tila naglalaman ng isang alaala ng nakalipas na kasiyahan, ngayon ay tila natatakpan ng lungkot. Habang pinupunasan ang ibabaw ng tukador, napaisip si Cecilia tungkol sa mga buhay na minsang nag-cruise sa mga dingding ng bahay na ito. Ang bahay na ito ay nagtatago ng mga kwento, lihim, at marahil ay mga pagsisisi. Sa kabila ng kanyang sariling pinagmulan, naramdaman ni Cecilia na ang kanyang paglahok kay Doña Victoria at sa mansyong ito ay nagsisimula pa lamang. Iyan ang yumaong asawa ko, si Manuel, isang tinig ang nagsalita mula sa likuran niya, dahilan upang siya'y mapalingon ng may pagkabigla. Nakatayo si Doña Victoria sa may pintuan, may bahid ng lungkot ang muka. Pasensya na po, hindi ko sinasadya, nililinis ko lang po. Paumanhin ni Cecilia, namumula ang kanyang mukha sa hiya. Itinaas ni Doña Victoria ang kanyang kamay, hudyat na hindi siya galit. Ayos lang, Hija. Likas lang ang pagiging mausisa. Lumapit siya sa tukador, kinuha ang litrato at tiningnan ito ng may mapait na ngiti. 15 taon na mula nang iwan kami ni Manuel, biglaan dahil sa atake sa puso. Nagpilit si Cecilia na makahanap ng tamang salita. Nakikiramay po ako sa inyong pagkawala, wika niya sa wakas. Tumango si Doña Victoria, marahang ibinalik ang litrato. Madalas, ang buhay ay kumukuha sa atin ng mga bagay na mahalaga sa atin. Wika niyang malumanay na tila sa sarili niya lamang nakikipag-usap. Nang makabalik sa kasalukuyan, hinarap niya si Cecilia na may bahagyang ngiti. Huwag na nating pag-usapan ng malulungkot na alaala. Kamusta ang paglilinis mo? May kailangan ka ba? Maayos naman po, salamat. Malapit ko na pong matapos ang palapag na ito, sagot ni Cecilia. Magaling, tugon ni Doña Victoria. Pagkatapos mo diyan, maaari mo ba akong samahan sa kusina? May gusto akong pag-usapan sa iyo. Tumango si Cecilia, may halong interes at kaba ang naramdaman. Opo, pupunta po ako agad pagkaraan dito. Pagkaalis ni Doña Victoria, minadali ni Cecilia ang paglilinis, puno ang isipan ng mga haka-haka tungkol sa kanilang pag-uusapan. Pagpasok niya sa kusina, nadatnan niya si Doña Victoria na nakaupo sa mesa, 2 tasang may mainit na tsaa ang nakahain. Maupo ka, Hija, anyaya ni Doña Victoria, itinuro ang upuang kaharap niya. Umupo si Cecilia halatang kinakabahan. May problema po ba sa trabaho ko? Tanong niya ng may pag-aalala. Ngumiti si Doña Victoria nang nakakapawi ng kaba. Wala naman, Hija. Mahusay ang trabaho mo. Sa katunayan, may nais sana akong ihandog na dagdag na oportunidad. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Cecilia at uminom ng kaunting tsaa upang maitago ang kanyang ginhawa. Oportunidad po? Tanong niya, nagiging interesado. Oo, sagot ni Doña Victoria. Bukod sa paglilinis, minsan ay nahihirapan akong makatulog sa gabi. Ang pagkakaroon ng ibang tao sa bahay ay magbibigay sa akin ng kapanatagan. Napapitlag si Cecilia sa sorpresa at sandaling pinag-isipan ng alok. Dagdag ni Doña Victoria, siyempre, bibigyan kita ng karagdagang kabayaran para sa oras mo. Mananatili ka sa isa sa mga silid pang bisita, paminsan-minsan lamang, marahil 1 beses o 2 beses sa isang linggo. Ano sa palagay mo? Pinag-isipang mabuti ni Cecilia ang alok. Talagang nakakaakit ang karagdagang kita at ang posibilidad ng libreng tirahan ng ilang gabi sa isang linggo ay makakabawas sa kanyang mga alalahanin sa pananalapi. Gayunpaman, ang ideya ng paggugol ng gabi ng mag-isa sa ganoon kalaki at misteryosong bahay ay medyo nakakatakot. Ikinararangal ko na pinagkakatiwalaan mo ako sa bagay na ito. Wakas na sagot ni Cecilia. Ngunit maaari ko bang tanungin kung bakit? Baguhan pa lang tayo magkakilala. Ang ekspresyon ni Doña Victoria ay lumambot at nagkaroon ng taos-pusong ngiti. Tama ka, hindi pa matagal ang ating pagkakakilala. Pero may kakaibang integridad ka, Cecilia. At saka, dagdag niya na may mapaglarong kindat,
Ikaw ang unang tao sa matagal na panahon na hindi sumubok kumuha ng kahit ano sa unang araw. Napatawa si Cecilia sa biro. Mukhang nakakuha nga ako ng puntos dahil diyan, anya, na mas naramdaman ang pagiging komportable. Kung ganoon, ano sa tingin mo? Tanong ni Doña Victoria. Tatanggapin mo ba ang alok? Matapos mag-isip ng sandali sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, nakaramdam si Cecilia ng lumalaking tiwala kay Doña Victoria. Ang kanyang pagkamausisa tungkol sa babae at sa malawak nitong tahanan ay tumulak din sa kanya na tanggapin ang alok. Sige, sang-ayon ni Cecilia na tumitig sa mata ni Doña Victoria. Tatanggapin ko. Lumapad ang ngiti ni Doña Victoria at nakita ni Cecilia ang bakas ng ginhawa sa ekspresyon nito. Salamat, Cecilia. Naniniwala akong magiging kapaki-pakinabang ito para sa ating dalawa. Habang nagpatuloy sila sa pag-inom ng tsaa, isang kakaiba ngunit nakaaaliw na pakiramdam ng pagkakaibigan ang nagsimulang mabuo sa pagitan nila, isang mutual na pagkakaintindihan na tila handang magbukas sa isang mas malalim at makabuluhang ugnayan. Sige, sa wakas na sabi ni Cecilia, mas lalo pang lumapad ang ngiti ni Doña Victoria. Napakaganda, tugon nito habang tumatayo. Bakit hindi ka manatili ngayong gabi? Magkakaroon ka ng pagkakataong masanay sa bahay sa gabi. Tumango si Cecilia, medyo nagulat sa bilis ng mga pangyayari. Oo, kailangan ko lang dumaan sa lugar ko para kumuha ng ilang gamit. Siyempre, sagot ni Doña Victoria, magpahinga ka ngayong hapon at bumalik para sa hapunan ng alas 7. Tumango muli si Cecilia, pakiramdam niya ay tila lumulutang siya sa isang kakaibang panaginip. Nang lumabas siya sa bahay, ilang sandali pa, litong-lito ang kanyang isipan sa mabilis na daloy ng mga pangyayari. Ano nga ba ang napagkasunduan niya? Habang nagpalit ang hapon sa gabi, tila nagdikit-dikit ang mga pangyayari. Bumalik si Cecilia sa kanyang apartment, nag-empake ng maliit na bag na may mga damit at mahahalagang gamit at natagpuan ng sarili sa pintuan ng lumang Victorian mansion bago mag-alas 7 ng gabi. Malugod siyang sinalubong ni Doña Victoria at inihatid sa silid kainan kung saan naghihintay ang maayos na inihandang hapunan para sa dalawa. Habang kumakain, nagkaroon sila ng magaan na pag-uusap tungkol sa panahon, sa mga hardin sa paligid ng bahay at sa lokal na kasaysayan. Laking gulat ni Cecilia kung gaano kahusay ang daloy ng usapan sa pagitan nila ni Doña Victoria sa kabila ng kanilang agwat sa edad at lipunang kinabibilangan. Pagkatapos nilang kumain, dinala siya ni Doña Victoria sa silid na pansamantalang gagamitin niya. Ang silid ay malaki at magara, may king-size na kama at isang banyo na mas malaki pa kaysa sa kusina ni Cecilia. Lubos ang pasasalamat ni Cecilia at maagang natulog. Nagising si Cecilia sa kalagitnaan ng gabi, saglit na nalito sa dilim ng di pamilyar na silid. Nagtagal ng ilang saglit bago niya maalalang nasa bahay siya ni Doña Victoria, natutulog sa isang guest room sa ikalawang palapag. Tiningnan niya ang digital na orasan sa tabi ng kanyang kama. 2:37 a.m. Habang paunti-unti siyang bumabalik sa antok, isang tunog ang umagaw ng kanyang pansin. Mahina lang ito, ngunit sa tahimik ng gabi, ito'y malinaw, may umiiyak. Nakaupo si Cecilia sa gilid ng kanyang kama, nakikinig ng mabuti. Oo, ang tunog ng pag-iyak ay malinaw na naririnig at tila nagmumula ito sa itaas, malamang sa ikatlong palapag. Pagkatapos niyang alalahanin ang estruktura ng bahay, napagtanto niyang posibleng mula ito sa silid tulugan ni Doña Victoria. Sandaling nag-alinlangan si Cecilia, pinag-iisipan kung dapat niyang igalang ang pribadong espasyo o tumugon sa narinig. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang tungkulin ay bilang tagalinis lamang.
Subalit naalala niya ang nabanggit ni Doña Victoria tungkol sa paminsang hirap nito sa pagtulog at ang ginhawang dulot ng may kasama sa bahay. Sa wakas, bumangon si Cecilia, isinuot ang kanyang robe at dahan-dahang naglakad sa pasilyong naliliwanagan ng sinag ng buwan. Habang papalapit siya sa hagdan papunta sa ikatlong palapag, mas lalo niyang naririnig ang pag-iyak. Sa bawat maingat na hakbang pataas, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating niya sa landing ng ikatlong palapag, napansin niya ang manipis na sinag ng ilaw sa ilalim ng isang pinto sa dulo ng pasilyo. Siguradong mula rito ang iyak. Dahan-dahan siyang lumapit, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay nang itinaas ito para kumatok, ngunit saglit siyang huminto. Hindi alam kung ano ang sasabihin o kung paano ipapaliwanag ang kanyang presensya sa 10 oras ng gabi. Habang nag-aalinlangan siya, biglang tumigil ang pag-iyak at may narinig siyang mga yapak mula sa loob. Sa gitna ng kanyang takot, umatras siya, naghahanap ng lugar na maaaring pagtaguan, ngunit huli na, bumukas ang pinto. Naroon si Doña Victoria, namumugto ang mga mata sa pag-iyak, mukhang nagulat at mahina. "Cecilia," sabi nito, bahagyang nalilitong tanong, "anong ginagawa mo dito sa ganitong oras?" Nataranta si Cecilia, hinanap ang tamang salita, pakiramdam niya ay wala siya sa lugar. "Pasensya na po, Doña Victoria, narinig ko po ang iyak. Akala ko po baka kailangan ninyo ng kasama." Tiningnan siya ni Doña Victoria nang matagal walang imik bago gumuhit ang banayad na malungkot na ngiti sa kanyang mukha. "Napakabuti mo naman. Sige, pumasok ka. Mukhang kailangan nating mag-usap ng masinsinan." Sinundan siya ni Cecilia papasok sa isang marangyang silid-aklatan na puno ng mga estante ng mga libro na nakabalot sa balat at may malaking mesa sa gitna. Naupo si Doña Victoria sa isang upuang nasa tabi ng bintana. Natanaw ang hardin na naliliwanagan ng buwan. At inanyayahan si Cecilia na umupo sa tapat niya. "Pip, siguro iniisip mo kung ano ang nangyayari," panimula ni Doña Victoria. Ang boses niya ay may halong pagod at pagtitiyaga. "Narapat lamang na malaman mo, lalo na't inimbitahan kitang manatili." Tumango si Cecilia, lalong naakit sa usapan habang inihahanda ang sarili sa inaasahang paliwanag. "Salamat, Cecilia," sabi ni Doña Victoria ng may lambing, tumayo mula sa kanyang upuan. "Napakalaking bagay sa akin na may taong mapagkakatiwalaan ako." Tumayo rin si Cecilia, saglit na hinawakan ang kamay ng matanda bago ito binitiwan. "Narito po ako para sa inyo," pagtitiyak niya. "At kung bumalik si Alfredo, haharapin natin ito ng magkasama." Nagkaroon ng bahagyang liwanag ng pag-asa sa pagod na mga mata ni Doña Victoria habang siya'y ngumiti ng mahina. "Napakabuti mo, naniniwala akong magiging mabuti ka para sa bahay na ito at para sa akin." Saglit silang natahimik, dinadama ang bigat ng kanilang pag-uusap sa katahimikan ng silid. Pagkatapos, itinuro ni Doña Victoria ang pinto. "Malapit na ang umaga, dapat na tayong magpahinga. Pareho nating kailangan niyon." Tumango si Cecilia, nararamdaman ang pagod habang unti-unting nawawala ang adrenaline. Bumalik siya sa guest room. Ang kanyang isipan ay umiikot sa mga revelasyon tungkol sa misteryosong pagkawala at nakakabagabag na pagbabalik ni Alfredo. Ang lahat ng ito ay nagdagdag ng mas komplikadong dimensyon sa kanyang papel sa bahay, malayo sa orihinal niyang inakala. Balik sa kama, muling inalala ni Cecilia ang mga pangyayari ng nagdaang gabi. Ang larawan ni Alfredo na kangiti ay tila kabaligtaran ng mga salaysay ni Doña Victoria tungkol sa isang lalaking binago ng mga lihim at ambisyon. Pinagnilayan ni Cecilia ang malamig na tono ng boses ni Doña Victoria nang banggitin nito ang mga kahilingan ni Alfredo at ang lungkot na bumalot sa kanyang mukha nang alalahanin ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ano ang nagbago kay Alfredo sa loob ng 3 taong pagkawala niya?
Anong klase ng gawain ang makakabagong lubos sa isang tao? At bakit siya bumabalik kung tila galit naman siya sa sariling ina? Habang nagpapahinga sa malambot na kama, bumalot sa kanya ang halong pakiramdam ng kaligtasan at pangamba. Nagdesisyon siyang tulungan si Doña Victoria, ngunit habang sumisikat ang araw, unti-unting pumasok ang pag-aalinlangan sa laki ng responsibilidad na kanyang tinanggap. Kinabukasan, nagising si Cecilia sa amoy ng bagong lutong kape at banayad na tunog ng mga kilos mula sa kusina sa ibaba. Agad siyang nagbihis, determinado na kalimutan ang bigat ng usapan kagabi. Pagpasok sa kusina, nakita niya si Doña Victoria na abala sa pagluluto ng almusal sa kalan. Magandang umaga, Hija, masayang bati ni Doña Victoria. Sana'y nakatulog ka ng maayos. Saglit na nag-isip si Cecilia bago sumagot, bahagyang ngumiti. Hanggat kaya, sa kabila ng ating pinag-usapan, tugon niya. Bahagyang tumawa si Doña Victoria. Oo, alam kong marami akong naibahagi sa iyo kagabi. Salamat sa pakikinig. Matagal na akong hindi nagbubukas ng ganitong mga bagay sa kahit sino. Tumango si Cecilia bilang tugon habang naupo sa mesa. Inilapag ni Doña Victoria ang plato ng itlog at tinapay sa harap niya. Pinag-iisipan ko ang mga sinabi mo kagabi, maingat na sabi ni Cecilia. Tungkol kay Alfredo, kung babalik siya, ano ang gagawin natin? Sumali si Doña Victoria sa mesa halatang nag-iisip. Sa ngayon, maghintay tayo, sabi niya ng may kalmadong tono. Hindi tiyak kung kailan o kung babalik pa siya, pero ang presensya mo rito, napakalaking bagay nito para sa akin. Bagamat hati ang damdamin sa pagitan ng determinasyon at pag-aalinlangan, tahimik na sumang-ayon si Cecilia, nagpapasya na maging mapagbantay hindi lamang para kay Alfredo, kundi para rin sa anumang palatandaan na maaaring magbunyag ng higit pa tungkol sa bahay at mga lihim nito. Sa kanyang dedikasyon na suportahan si Doña Victoria sa kabila ng hindi tiyak at nakakakilabot na panahon, handa siyang tumulong sa anumang paraan. Habang patuloy silang nag-aalmusal, unti-unting nabuo ang isang marupok, ngunit lumalalim na koneksyon sa pagitan nila, nakaugat sa parehong pangangailangan at pag-asang magkasama nilang malalampasan ang anumang hamon na darating. Sa tingin ko, pareho tayong kailangan ng pahinga. Bakit hindi mo gawing araw ng pahinga ngayon? Marami ka nang nagawa, suhestyon ni Doña Victoria ng may kabaitan. Tumango si Cecilia, nararamdaman ang bigat ng mga nangyari kagabi habang tumayo upang umalis ng silid. Ngunit bago siya makalabas, huminto siya at bumalik. Sigurado ka bang magiging maayos ka? Tanong niya ng may tunay na malasakit. Nagbigay ng pagod ngunit taus-pusong ngiti si Doña Victoria. Oh, Hija, salamat sa iyo, magiging maayos ako. Sa ganong katiyakan, bumalik si Cecilia sa kanyang silid. Ang kanyang isipan ay puno ng lahat ng natutunan niya. Habang nakahiga, hindi siya dalawin ng antok. Ang mga iniisip tungkol kay Doña Victoria, kay Alfredo, at ang mga lihim na nakatago sa loob ng malawak na bahay ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Nang sa wakas ay nakatulog siya, magulo ito, puno ng mga imahe ng nagtatagong anino at mga matang tila nagmamasid. Nagising si Cecilia nang mas huli kaysa sa karaniwan kinabukasan. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa kanyang kurtina. Bahagyang naguguluhan, muling bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari kagabi. Dahan-dahan siyang bumangon, ramdam ang matinding pagod sa katawan at isipan. Matapos ang isang nakakapreskong paligo at pagbibihis, bumaba siya sa kusina kung saan natagpuan niya ang isang sulat mula kay Doña Victoria. Hiha Cecilia, lumabas ako upang mag-asikaso ng ilang bagay. Pakiramdam mo'y nasa sariling bahay ka lamang. May pagkain sa loob ng refrigerator kung ikaw ay magugutom. Babalik ako para sa hapunan. Salamat sa kagabi. Victoria.
Naghanda si Cecilia ng kape at isang sandwich at naupo sa island counter ng kusina, nakatingin sa luntiang hardin sa labas. Ang kagandahan ng tanawin ay tila kabaligtaran ng madilim na mga revelasyon kagabi. Habang umiinom siya ng kape, bumalik sa kanyang isip si Alfredo. Ano kaya ang nangyari sa loob ng 3 taon ng pagkawala niya? Ano ang mahalagang gawain na nagtulak sa kanya na iwan ang kanyang pamilya at nagdulot ng ganoong pagbabago? Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang biglang tumunog ang doorbell. Napadilig siya ng kape sa counter sa kanyang pagkagulat. Walang inaasahang bisita si Cecilia, may sariling susi si Doña Victoria. Bumahaan ng kaba sa kanya. Maaring si Alfredo ba ang nasa pintuan? Nanginig si Cecilia ay dahan-dahang lumapit sa pintuan, nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pagtingin sa butas ng pintuan, nakita niya ang isang lalaking nasa gitnang edad na naka-Amerikanang malinis at maayos, ngunit hindi ito kahawig ni Alfredo, ang lalaking nasa litrato na nakita niya kagabi. "Sino ito?" tanong ni Cecilia habang nakasara pa rin ang pinto. "Magandang umaga," sagot ng lalaki. "Ako ang abogado ni Ginang Ferrer. May nakatakda kaming pulong ngayon." Nagulat si Cecilia. Hindi nabanggit ni Doña Victoria ang anumang pagpupulong sa kanyang abogado. "Pasensya na, ngunit wala si Ginang Ferrer sa ngayon," sagot niya. Nagtaka ang lalaki, bahagyang kumunot ang kanyang noo. "Talaga? Dapat ay magkikita kami ngayon. Alam mo ba kung kailan siya babalik?" "Hindi ako sigurado," tugon ni Cecilia. "Ngunit ipapaabot ko ang inyong mensahe kapag siya'y dumating." Sandaling nag-isip ang abogado bago sumagot. "Sige, pakisabi na dumaan si Ginoong Diaz at napakahalaga na makipag-ugnayan siya sa akin kaagad. Alam niya ang aking numero." Tumango si Cecilia kahit hindi siya nakikita ng lalaki. "Ipapaabot ko po. Magandang araw po." Naghintay si Cecilia hanggang sa mawala ang yabag ng lalaki bago siya lumayo sa pinto. Naiwan siyang balisa, bakit hindi sinabi ni Doña Victoria ang tungkol sa pagpupulong na iyon? At ano ang dahilan kung bakit tila mahalaga ang pagbisita ng abogado? Mabagal ang pag-usad ng mga oras matapos nito. Sinubukan ni Cecilia na aliwin ang sarili sa paglilinis ng mga sulok ng bahay na madalas niyang napapabayaan, ngunit paulit-ulit na bumabalik ang kanyang isip sa nakababalisang pagbisita at sa kanilang pag-uusap kagabi. Ang tunog ng susi na iniikot sa kandado ang gumising sa kanya mula sa pag-iisip. Tumayo siya mula sa sofa at inayos ito bago siya humarap. Pumasok si Doña Victoria, bitbit ang maraming shopping bag. "O Cecilia Hiha," masayang bati ng matanda, may ngiting mainit sa kanyang mukha. "Hindi ko inaasahan na nandito ka pa." Mabilis na inalok ni Cecilia ang kanyang tulong. Kinuha ang ilang bag habang magkasabay silang pumasok sa kusina. Napansin niyang pagod na pagod si Doña Victoria. Mayroong mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata kahit pa siya ay may makeup. "Naging abala ba ang araw mo?" tanong ni Cecilia habang inaayos ang mga pinamili sa kabinet. Sa isang mabigat na buntong hininga, bumagsak si Doña Victoria sa upuan sa kusina. "Oo, medyo masalimuot ang araw ko. May mga legal na bagay akong kailangang ayusin. Wala namang dapat ikabahala," mabilis niyang sinabi na parang binabasahan ang pagkabahala sa mukha ni Cecilia. Matapos ang isang sandaling pag-aalangan, napagpasyahan ni Cecilia na banggitin ang tungkol sa dumalaw na lalaki. Tungkol doon sa mga legal na bagay, may dumalaw kanina, simula niya. Sinabi niyang siya ang iyong abogado, si Ginoong Diaz. Binanggit niya na may nakatakda kayong pulong. Namutla si Doña Victoria, agad na nanigas ang kanyang katawan. "Dumating si Diaz, ano ang sinabi mo sa kanya?" "Sinabi ko lamang na wala ka at ipapaabot ko ang kanyang mensahe," paliwanag ni Cecilia, bahagyang nabigla sa biglang pagbabago ng itsura ng matanda.
Binanggit niya na mahalaga na makipag-ugnayan ka sa kanya agad. Ayos ka lang ba, Doña Victoria? Pinadaos-dos ni Doña Victoria ang kamay sa kanyang mukha, mukhang mas matanda at mas pagod kaysa dati. Cecilia, mukhang mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Umupo si Cecilia sa tapat ni Doña Victoria, lalo siyang nag-alala. Ano ang nangyayari? May kinalaman ba ito kay Alfredo? Dahan-dahang tumango si Doña Victoria. Sa isang paraan, oo, nang mawala si Alfredo, binago namin ng asawa ko ang aming testamento. Napagdesisyonan naming i-donate ang karamihan ng aming ari-arian sa iba't ibang kawanggawa at tanging maliit na bahagi lamang ang iniwan para kay Alfredo sakaling siya'y bumalik. Tahimik na nakinig si Cecilia na darama ang bigat ng problema. Nang bumalik si Alfredo at nagsimulang humingi ng pera, nanindigan akong huwag baguhin ang testamento. Hindi ko siya kayang pagkatiwalaan sa pamamahala ng mga ari-arian. Pero ngayon, tumigil si Doña Victoria, nanginginig ang boses. Ngayon ay binabantaan niyang kwestiyonin ang testamento. Sinabi niyang kung may mangyari sa akin, may ebidensya siya na hindi na ako nasa matinong pag-iisip, na ako'y naiimpluwensyahan. Napatingin si Cecilia, nanginginig sa narinig. Pero kalokohan iyon, malinaw ang iyong isipan. Bahagyang ngumiti si Doña Victoria, ngunit halatang pagod na pagod. Alam natin iyon, pero si Alfredo ay tuso at may koneksyon sa mga hindi inaasahang tao. Ginagawa ni Ginoong Diaz ang lahat upang patatagin ang testamento, pero ito'y mahirap at masalimuot na proseso. Tama ba na kaya hindi ka nakipagkita kay G. Diaz ngayon? Tanong ni Cecilia. Tumango si Doña Victoria bilang sagot. Kinailangan kong kumonsulta sa iba, isang taong maaaring tuluyang magligtas sa akin mula kay Alfredo. Kumunot ang noo ni Cecilia na daragdagan ang kanyang pagkabahala. Doña Victoria, ito'y tila napakapanganib. Ano ang iyong pinapasok? Hinawakan ng matanda ang mga kamay ni Cecilia, tila nagsusumamo. Iha, delikado nga ito. At pinagsisisihan ko na ang aking mga aksyon ay maaring hindi sinasadyang inilagay ka rin sa panganib. Hindi ko kailanman ginusto na madamay ka sa kaguluhang ito. Sa kabila ng malamig na pakiramdam na dumaloy sa kanyang katawan, hinigpitan ni Cecilia ang pagkakahawak sa mga kamay ni Doña Victoria bilang suporta. Huwag kang mag-alala sa akin. Nandito ako para tumulong. Ano ang magagawa ko? May halong pasasalamat at pag-aalala sa mukha ni Doña Victoria. Napakatapang mo, Cecilia. Ngunit ang usaping ito ay mas komplikado kaysa sa iyong inaakala. Si Alfredo at ang proyektong kinasasangkutan niya napakadelikado, may kakayahang baguhin ang mundo natin at hindi sa magandang paraan. Ano bang tinutukoy mo? Tanong ni Cecilia, pansamantalang natabunan ang takot ng kanyang pagkamausisa. Naglakad-lakad si Doña Victoria sa kusina, litaw ang pagkabalisa. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, palaging palihim si Alfredo. Ngunit mukhang may kinalaman ito sa pagbuo ng isang napaka-advanced na teknolohiya ng artificial intelligence. Kung mapupunta ito sa maling mga kamay, ang resulta ay maaaring napakalala. Nalaglag ang kalooban ni Cecilia sa bigat ng implikasyon, para bang eksena mula sa isang dystopyanong nobela. Pero paano? Paano magagawa ng isang tao na lumikha ng ganito kalakas na bagay? Hindi siya nag-iisa, sabi ni Doña Victoria. Huminto sa tabi ng bintana at tumingin sa dim light na hardin. May mga sumusuporta kay Alfredo, mga makapangyarihang individual na may interes sa kanyang mga proyekto. Iyon ang tunay na kinatatakutan ko. Hindi lang ito tungkol sa isang anak na naligaw ng landas na naghahanap ng pera, mas mabigat pa ito. Binalot ng katahimikan ang silid habang iniintindi ni Cecilia ang lawak ng sitwasyon.
Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya muli, "At ang taong pinuntahan mo ngayon, makakatulong ba sila?" Humarap si Doña Victoria kay Cecilia, may bahagyang sinag ng pag-asa sa kanyang pagod na mga mata. "Iyon ang inaasahan ko," aminado ni Doña Victoria. "Ito'y isang taong nakatrabaho ni Alfredo bago siya naglaho, isang taong may malalim na kaalaman sa proyekto at nais ngayon na tulungan akong pigilan siya." "Pinagkakatiwalaan mo ba ang taong ito?" Maingat na tanong ni Cecilia. "Kailangang magtiwala," matatag na sagot ni Doña Victoria. "Sa ngayon, sila lamang ang tanging opsyon ko." Muling bumalot ang katahimikan sa kusina, makapal ang tensyon sa hangin. Pinagmasdan ni Cecilia si Doña Victoria, iniisip kung paano ang babaeng ito, na isang estranghero lamang ilang araw ang nakalipas, ay ngayon ay nagbabahagi ng mga lihim na maaring magbago ng kasaysayan. "Ano ang gagawin natin pagkatapos nito?" tanong ni Cecilia. Sinira ang katahimikan. Nagbigay ng mahinang ngiti si Doña Victoria. "Ngayon, kakain tayo ng hapunan at pagkatapos ay magpaplano tayo. Natatakot akong mas lalong magiging komplikado ang sitwasyon." Matapos ang isang malungkot na hapunan, umakyat si Cecilia sa kanyang silid, naguguluhan ang isip sa mga natuklasan ng araw. Naupo siya sa kanyang kama, nakatingin sa hardin na nababalot ng dilim, iniisip ang masalimuot na gulo na kanyang napasukan. Bahagi ng kanyang pagkatao ang nagnanais na tumakas pabalik sa kanyang payak na apartment. Kalimutan si Doña Victoria, si Alfredo, at ang nakakabahalang proyekto ng artificial intelligence. Ngunit isang bahagi rin ng kanyang sarili ang nag-udyok na manatili upang suportahan si Doña Victoria sa oras ng pangangailangan. Nang halos mahiga na siya sa kama, isang ihip ng hangin ang gumalaw sa hardin, nakuha ang kanyang pansin. Pumikit siya sa dilim, iniisip na may nakita siyang figura na gumagalaw sa mga palumpong. Mabilis itong naglaho. Tumibok ang kanyang puso, mabilis niyang isinara ang mga kurtina at nahiga sa kama. Pilit na iniiwasan ang ideya na baka sila'y minamanmanan. Kinabukasan, matapos ang magulong pagtulog, mabilis na nagbihis si Cecilia at bumaba sa kusina. Nagulat na makitang gising na si Doña Victoria at naghahanda ng almusal. "Magandang umaga, iha," bati ni Doña Victoria. Iniabot sa kanya ang isang tasa ng kape. "Sana nakatulog ka ng maayos." Tinanggap ni Cecilia ang kape ng may pasasalamat. "Medyo," sagot niya. Hindi sigurado ang boses. Sandaling tumigil siya at nagpasya na ibahagi ang kanyang mga alalahanin. "Doña Victoria, sa tingin ko ay may nakita akong tao sa hardin kagabi," sabi ni Cecilia. Ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Tumigil si Doña Victoria, ang tasa ng tsaa ay nakabitin sa ere. "Ano ang eksaktong nakita mo?" tanong niya, ang tono'y may halong kaba. Isinalaysay ni Cecilia ang kanyang mga napansin, totoo man o bunga lamang ng imahinasyon. Habang nakikinig si Doña Victoria, ang kanyang mukha ay nagkulay abo. "Marahil bunga lang ito ng aking imahinasyon," mungkahi ni Cecilia na may pag-asa. Ngunit umiling si Doña Victoria ng may bigat. "Hindi ko akalaing ganun lang iyon, Cecilia. Pinaghihinalaan kong binabantayan tayo ni Alfredo." Nanginginig si Cecilia. "Alam ba niya ang tungkol sa ating mga gawain?" tanong niya ng may takot. "Malamang," sagot ni Doña Victoria ng may kaseryosohan. "Laging maingat si Alfredo at simula nang simulan kong salungatin siya, malamang mas alerto siya ngayon." "Ano ang dapat nating gawin?" Mahina ang boses ni Cecilia. Nagbigay ng senyas si Doña Victoria na umupo siya sa mesa. "Kailangang mag-ingat tayo ng husto simula ngayon. Iwasan nating pag-usapan ang mga sensitibong bagay dito sa bahay o sa hardin at kailangang pabilisin natin ang ating mga kilos." "Anong mga kilos?" tanong ni Cecilia na puno ng interes.
Inilahad ni Doña Victoria. Nakipagkita ako kahapon sa isa sa mga dating kasamahan ni Alfredo. Sinabi niya sa akin na may tagong laboratorio si Alfredo sa labas ng lungsod kung saan siya gumagawa ng proyekto sa AI. Pinag-isipan ni Cecilia ang bagong impormasyon. At ano ang gagawin natin? Tanong niya. Isang matibay na ningning ang sumilay sa mga mata ni Doña Victoria. Hahanapin at sisirain natin ang laboratorio na yon, Cecilia. Kailangang pigilan natin si Alfredo bago pa siya makalayo ng husto. Naramdaman ni Cecilia ang halong kaba at pananabik. Pero paano natin magagawa iyon? Hindi naman tayo mga espiya. Isang maliit ngunit tiwalang ngiti ang sumilay sa mukha ni Doña Victoria. Tama ka, ngunit tayo ay matalino, mapanlikha at may taglay na isang bagay na wala si Alfredo, etikal na integridad. Kadalasan, sapat na iyon para pabagsakin ang isang tulad niya. Huminga ng malalim si Cecilia, unti-unting nawawala ang kanyang pag-aalala, napalitan ng lumalakas na determinasyon. Sige, Doña Victoria, gabayan mo ako sa ating plano. Kaya nagsimula ang dalawa sa kanilang mga estratehikong paghahanda, lubos na nalalaman ang panganib, ngunit buo ang loob na harapin ito ng magkasama. Ang ngiti ni Doña Victoria, na karaniwang kalmado at mahinahon, ay nagkaroon ng mapaglarong anyo. Hindi tayo mga espiya, sabi niya. Ngunit may kalamangan tayo na hindi inaasahan ni Alfredo. Ang elemento ng sorpresa. Inaakala niya akong isang mahina at matandang babae at lubos siyang walang alam sa iyong pagkatao. Hindi niya inaasahan ang ating galaw. Nag-aalinlangan si Cecilia, ngunit nararamdaman niyang napalalakas siya ng presensya ni Doña Victoria. Sige, sagot niya. Paano tayo magsisimula? Unang-una, sagot ni Doña Victoria habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Umalis tayo rito. Hindi ligtas na mag-usap dito. Maglakad-lakad tayo. Makalipas ang 30 minuto, naglalakad na sila sa isang abalang parke. Ang kanilang pag-uusap ay natabunan ng ingay ng mga naglalarong bata at tumatahol na mga aso. Ang laboratorio ni Alfredo ay nasa loob ng isang lumang bodega sa industrial na lugar, paliwanag ni Doña Victoria. Sinabi ng aking impormante na ito'y may high-tech na seguridad, ngunit may kahinaan sa pasukan ng serbisyo sa likuran. Inabsorb ni Cecilia ang bawat detalye, maingat na nagpapanatili ng karaniwang anyo. At paano natin gagamitin ang kahinaang iyon? Tanong niya. Dito ito nagiging komplikado, aminado ni Doña Victoria. Kailangan natin ng pansamantalang access sa mga security protocol. Sapat lang para ma-deactivate ang mga ito at makapasok tayo. Nakapikit ang noo ni Cecilia, pero wala tayong kakayahang mag-hack ng ganong sistema. Bumalik ang ngiti ni Doña Victoria, puno ng intriga. Siguro na nga, pero may kilala akong kaya. Isang matagal ng kaibigan ng pamilya, si Ronnie, na matagal nang nagbabantay sa mga galaw ni Alfredo. Isa siyang magaling na tekniko. Mapagkakatiwalaan ba siya? Tanong ni Cecilia, halatang nag-aalala. Walang duda, madiing sagot ni Doña Victoria. Loyal na siya sa akin mula nang mawala si Alfredo, para na siyang pamilya. Ano nga ba ang plano? Usisa ni Cecilia, sinisigurado na walang nakakarinig sa kanila. Magsasagawa si Ronnie ng diversion sa pangunahing security framework. Habang abala ang mga gwardya, papasok tayo sa service door. Pagdating natin sa loob, kailangan nating mabilis na maghanap ng ebidensya tungkol sa mga ginagawa ni Alfredo at makaalis ng hindi napapansin. Habang lumulukob ang dilim sa lungsod, maingat na lumapit sina Cecilia at Doña Victoria sa warehouse. Pinagsasama ang kaba at adrenalina sa ugat ni Cecilia. Sigurado ka ba dito? Bulong ni Cecilia habang iniikot ang tingin sa madilim na paligid.
Mukhang abandonado ang lugar, ang mga mahinang ilaw sa kalye nagtatapon ng mahahabang anino. Matatag ang ekspresyon ni Doña Victoria. Wala na tayong ibang pagpipilian, iha. Ngayon na o huli na ang lahat. Nagtago sila sa likod ng isang basurahan malapit sa warehouse. Pinagmamasdan ang dalawang matitipunong gwardiya na nagbabantay sa pangunahing pasukan. "Nasaan na si Ronnie?" tanong ni Cecilia. Pilit hinahanap ang hacker. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Doña Victoria. Sinilip niya ito ng mabilis at muling itinago. "Iyan na ang hudyat natin," senyales niya. "Nasa posisyon na si Ronnie." Habang nagsasalita siya, namatay ang mga ilaw sa warehouse. Nagkagulo ang mga gwardya. Nagsimula silang mag-usap sa kanilang mga radyo. Ngayon na, utos ni Doña Victoria, hinila ang kamay ni Cecilia at dinala siya patungo sa likod ng gusali. Tumakbo silang tahimik sa maduming lupa, mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Sa kabutihang palad, narating nila ang service entrance nang hindi napansin. Kinuha ni Doña Victoria ang isang card, in-swipe ito sa reader at sa isang mahinang click, nag-unlock ang pinto. "Paano mo, Bungad ni Cecilia nagtataka. Tahimik siyang pinigilan ni Doña Victoria at bumulong, "Si Ronnie!" habang binuksan ang pinto at pumasok sila sa loob. Ang loob ng warehouse ay isang masalimuot na network ng mga koridor at silid. Sumunod si Cecilia kay Doña Victoria, nagtataka sa kanyang pamilyaridad sa lugar. "Paano mo nalaman kung saan pupunta?" bulong ni Cecilia habang lumiliko sila sa isa pang pasilyo. "Mga blueprint ng gusali," sagot ni Doña Victoria ng mahina. "Si Ronnie ang nagbigay. Nandyan na ang main lab." Huminto sila sa harap ng isang matibay na pintuang bakal. Ang control panel nito ay mas komplikado kaysa sa iba pang nadaanan nila. "Mahihirapan tayo dito," bulong ni Doña Victoria habang mabilis na nagtatype sa kanyang telepono. Nanatiling alerto si Cecilia, ang mga matay nagmamasid sa paligid. Inaasahan ang biglang pagdating ng mga gwardya anumang sandali. Tumagal ang mga minuto, pinapalala ang kanyang kaba hanggang sa wakas ay tumunog ang panel at nag-click ang pinto. "Tagumpay tayo," ani Doña Victoria, ngumiti ng maluwag. "Mabilis tayo, huwag tayong magtagal dito." Pumasok sila sa loob ng lab at isinara ang pinto. Natigilan si Cecilia sa laki ng lugar, puno ng mga makabagong teknolohiya na hindi niya maunawaan. Isang dingding ng malalaking screen ang nagpapakita ng mga datos at graphs. Sa gitna ng lab ay isang napakalaking supercomputer na mahina ang ugong. "Hindi ka panipaniwala," bulalas ni Cecilia. Napapalibutan ng takot at paghanga. Abala na si Doña Victoria sa pagsusuri ng mga kagamitan at screen. "Ito ang proyekto ni Alfredo, ang kanyang AI," paliwanag niya habang mabilis na lumipat mula sa isang display papunta sa isa pa. Lumapit si Cecilia sa isang screen na nagpapakita ng mga komplikadong neural network na hindi pa niya nakikita kailanman. Nakakabighani, inamin niya, kahit naramdam niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. At lubhang mapanganib, sagot ni Doña Victoria, seryoso ang tono. Tinawag niya si Cecilia sa isa pang screen na nagpapakita ng mapa ng mundo na puno ng kumikislap na mga ilaw na konektado sa digital na mga linya. "Kung hindi ako nagkakamali," bulong ni Doña Victoria, nanginginig ang boses, "ang mapa na ito ay nagpapakita ng saklaw ng AI ni Alfredo na kumakalat sa pandaigdigang sistema." Nangilabot si Cecilia sa takot. Pero para saan? Ano ang gusto niyang makamit? Nang buksan ni Doña Victoria ang bibig para sumagot, isang biglang boses ang pumuno sa silid. Pinahinto ang dalawa sa kanilang kinatatayuan. Sa loob ng laboratorio, isang nakakakilabot na tagpo ang naganap.
Hinarap ni na Cecilia at Doña Victoria si Alfredo na ang presensya ay kasimbagsik ng madilim na personalidad na nasaksihan ni Cecilia sa mga litrato. Ina, laging nakikialam. Nang aasar na sabi ni Alfredo habang nakatayo sa pintuan, ang kanyang tindig ay matangkad at nakakapangilabot, ang kanyang pagkilos ay malamig at kalkulado. Doña Victoria, may pakunwaring kalmadong wika ni Alfredo sa kanyang ina, kailangang matapos na ito. Ang iyong mga aksyon ay napakapanganib. Isang ngiti, walang anumang init, ang lumitaw sa kanyang mukha. O ina, napakadramatiko. Walang panganib dito, ito ang hinaharap. Lumapit siya sa kanila, dahilan upang humakbang pabalik si Cecilia ng di namamalayan. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa dalaga, tinatasa siya sa unang pagkakataon. At sino naman ito? Tanong niya. Ang pagsusuri niya kay Cecilia ay nagdulot ng di komportabling pakiramdam sa dalaga. Iwasan mo siya dito, Alfredo. Mabilis na sagot ni Doña Victoria, pumagitna sa pagitan ni na Cecilia at Alfredo. Ito ang ating usapin, hindi kanya. Tumawa si Alfredo ng malamig at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa malaking silid. Huli na para sa mga kahilingan na iyan. Kasama na siya ngayon, alam na niya ang napakarami. Sinabi niya habang humarap sa isang screen at mabilis na nag-type. Ang display ay nagbago at ipinakita ang iba't ibang global security feeds. Tingnan ninyo ito, itinuro ni Alfredo ang mga screen. Ang aking likha ay umabot na sa bawat sulok ng mundo. Mga security system, mobile phones, konektadong mga aparato. Habang nilalabanan ng bigat ng kanyang natuklasan, tinanong ni Cecilia ang tanong na gumugulo sa kanyang isipan, bakit? Ano ang layunin ng lahat ng ito? Humarap si Alfredo sa kanila, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halo ng pagmamalaki at madilim na determinasyon. Kontrol, sagot niya ng payak. Sa kapangyarihang ito, magagawang manipulahin ng mga gobyerno, ekonomiya, pati mga personal na paniniwala. Ang AI na ito ay hindi lang isang programa, ito ang paraan upang baguhin ang mundo ayon sa gusto ko. Ang mukha ni Doña Victoria ay naging seryoso at ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Naliligaw ka, Alfredo, hindi ito inobasyon, ito'y isang dystopia. Lalong lumawak ang ngiti ni Alfredo, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Hindi mahalaga ang opinyon mo, ina, hindi mo ako mapipigilan. Sa matibay na hakbang, sinagot ni Doña Victoria, diyan ka nagkakamali, kaya kitang pigilan at gagawin ko. Bahagyang nagduda si Alfredo, ang kanyang kumpiyansa ay pansamantalang nagulo. Sa tabi ni Doña Victoria, si Cecilia ay nanatiling nakatayo, nahahati sa takot at isang lumalaking pagkaunawa na marahil sila ang huling pag-asa ng mundo laban sa madilim na plano ni Alfredo. Tinitigan ni Cecilia nang may kilabot ang maraming screen na nagpapakita ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay, walang kamalay-malay sa mapanirang pagmamanman. Ano ang ginawa mo? Sigaw ni Doña Victoria, ang kanyang tinig ay puno ng hinagpis at pagkabigo. Isinilang ko ang hinaharap, ina, wika ni Alfredo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa isang sigasig na halos nauwi sa pagkasira ng ulo. Isang AI na kayang obserbahan at unawain ng lahat, kaya nitong hulaan at manipulahin ang gawi ng tao sa pandaigdigang saklaw. Iyan ay pagsalakay sa pribadong buhay ng napakaraming tao, sagot ni Cecilia. Ang kanyang tinig ay puno ng galit. Tiningnan siya ni Alfredo nang may malamig na panlilibak, para bang ngayon lang niya ulit napansin ang kanyang presensya. Pribadong buhay, isang relikya ng nakaraan. Sa bagong mundong iniisip ko, mawawala ang mga lihim, krimen at sigalot dahil ang AI ko ay huhulaan at pipigilan ang anumang mapangwasak na kilos bago pa ito mangyari. Iyan ang tunay na kalayaan,
Idineklara niya. Mahigpit na umiling si Doña Victoria. Isa itong dystopia. Itong tanging daan patungo sa tunay na kapayapaan, pagtutol ni Alfredo. At hindi mo ako mapipigilan. Sa isang mabilis na galaw, pinindot niya ang isang buton sa control panel na nag-seal sa mga pinto ng laboratorio nang may tunog ng matalim na kalansing ng metal. Ang puso ni Cecilia ay mabilis na tumibok nang may tumataas na takot. Anong balak mong gawin sa amin? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Ang ngiti ni Alfredo ay malamig, wala ni isang patak ng init. Huwag mag-alala, hindi kayo masasaktan. Sa halip, makikilahok kayo sa isang kamangha-manghang bagay. Lumakad siya patungo sa supercomputer na nasa gitna ng silid at nagsimulang mag-type ng mabilis. Ang makina ay tumugon ng may lumalakas na hum at kumikislap na mga ilaw. Kitang-kita mo ba ito? Tinuro niya ang isang screen na nagpapakita ng isang neural scan. Ito ang magmamarka ng susunod na hakbang ng aking layunin, ang direktang pagsasama ng isipan ng tao at AI. Ang tiyan ni Cecilia ay kumulo ng takot. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Tanong niya, takot sa magiging sagot. Ibig sabihin, sabi ni Alfredo na may nakakakilabot na kasabikan, na kayo ni nanay ang magiging mga unang magtatag ng neural linkage sa aking AI. Magiging bahagi kayo ng isang mas malaking realidad kaysa sa inyong inaasahan. Si Doña Victoria ay lumapit. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay matatag at hindi matitinag. Hindi mo ito pwedeng gawin, Alfredo. Hindi namin ito pahihintulutan. Ang tawa ni Alfredo ay umalingaw-ngaw ng malamig sa loob ng laboratorio. At paano mo naman ako mapipigilan? Nandyan kayo, nahulog na at malapit nang magsimula ang proseso ng integrasyon. Sa mga sandaling iyon, mawawala na ang kahalagahan ng inyong opinyon at mga nais. Si Cecilia ay nagmamadaling naghanap ng anumang daan ng pagtakas, ngunit nanatiling nakalock ang mga pinto at hinarangan ni Alfredo ang daan papunta sa pangunahing control panel. Nang napansin niyang may isang kakaibang kagamitan sa pulso ni Doña Victoria na nakatago ng maayos sa ilalim ng manggas ng kanyang jacket. Ito ay parang relo, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong gamit sa pulso ni Doña Victoria. Nang madama ni Doña Victoria ang pagtutok ni Cecilia, tahimik niyang hinawakan ang kagamitan. Saglit silang nagkatitigan at nakakita si Cecilia ng isang pag-asa sa kanyang mata. Naintindihan mo ba, Alfredo? Ang boses ni Doña Victoria ay kalmado ngunit may lalim ng emosyon. Na anuman ang mangyari, mahal kita. Ikaw ay anak ko. Ang katotohanan ito ay hindi magbabago. Ang pagpapahayag ng ina ng pagmamahal ay pansamantalang nakagulo kay Alfredo. Ang kanyang matatag na mukha ay nagbago at pumasok ang alinlangan sa kanyang mga mata. Inay, ako. Nagsimula siya ngunit tumahimik ang boses. Niluhod niya ang kanyang ulo ng malakas na parang tinatanggal ang kanyang mga pag-aalinlangan. Hindi, ito ay higit pa sa pagmamahal ng pamilya o personal na damdamin. Ito ay para sa hinaharap ng sangkatauhan. Alam ko, anak ko, tugon ni Doña Victoria habang papalapit siya. Kaya nga kailangan ko itong gawin. Bago pa makasagot si Alfredo, pinagana ni Doña Victoria ang kagamitan sa kanyang pulso. Agad na nalunod ang laboratorio sa dilim ng mag-flicker ang mga ilaw at ang mga screen at hum ng supercomputer ay huminto. Huwag! Ang sigaw ni Alfredo na punong-puno ng galit habang siya ay nagmadaling tumakbo patungo sa control panel, desperadong baliktarin ang nangyari. Sa dilim, nahawakan ni Doña Victoria ang kamay ni Cecilia. Mabilis, dito tayo! Ibinulong niya ng mabilisan. Dahan-dahan silang lumakad patungo sa kung saan naroon ang pinto. Sa kanyang gulat, bumukas ito ng madali. Paano mo? Nagsimula si Cecilia, hiningal mula sa pagtakas. Ronnie, ipinaliwanag ni Doña Victoria, ang kanyang hininga ay mabilis at mabigat.
Ang kagamitan ay isang emergency switch. Itinakda niya ito upang patayin ang lahat ng sistema at buksan ang mga exit. Sa likuran nila, ang tunog ng galit na sigaw ni Alfredo at ang papalapit na mga yapak ay lumalakas. Dumaan sila sa madilim na mga pasilyo, ang kanilang daraanan ay bahagyang tinatanaw ng kakaunting emergency lighting. Ang puso ni Cecilia ay mabilis na tumibok, pinapalakas ng takot at adrenaline, habang sila ay nagmamadaling dumaan sa malawak na warehouse complex. Pagkatapos ng tila walang katapusang oras, sa wakas ay narating nila ang service door kung saan sila pumasok. Lumabas sila sa malamig na hangin ng gabi at hindi huminto sa pagtakbo hanggang sa sila ay makalayo ng ilang block. "Anong nangyari kanina?" tanong ni Cecilia, humihingal habang yumuko. Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. "Ipinahinto ko ang buong sistema at binura ang lahat ng data. Ang bawat bakas ng mga gawain ni Alfredo ay nawasak," paliwanag niya. Tumingin si Cecilia sa kanya ng malaki ang mga mata, sinusubukang unawain ang bigat ng sitwasyon. Pero ano ang mangyayari sa kanya ngayon? Ang mukha ni Doña Victoria ay puno ng kalungkutan at determinasyon. "Hindi ko sigurado, anak, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagiging labis na delikado. Kinailangan talagang makialam." Bago pa makapagsalita si Cecilia, narinig nila ang malalakas na sirena mula sa malayo. Maraming mga sasakyan ng pulisya ang dumaan patungo sa warehouse. "Sigurado akong tinawagan ni Ronnie ang mga pulis," tinukoy ni Doña Victoria. "Kailangan nating umalis, ngayon na." Nagmadali silang dumaan sa madilim na kalye, palayo sa kaguluhang kanilang pinasimulan. Pakiramdam ni Cecilia ay para siyang nananabik sa isang panaginip. Nahirapan ang kanyang isipan na sabayan ang mga pangyayaring nagaganap. "Ano ang susunod na gagawin natin?" tanong niya nang makaramdam sila ng kaunting kaligtasan. Si Doña Victoria ay huminga ng malalim. "Babalik tayo sa bahay, anak." Ang pagbabalik sa bahay ni Doña Victoria ay tahimik. Ang bawat isa ay abala sa pagmumuni-muni. Nang dumating sila, ang pagsikat ng araw ay nagsimulang magbigay ng pink at gintong liwanag sa langit. Sa loob, bumagsak si Doña Victoria sa isang armchair sa sala. Si Cecilia na naguguluhan ay umupo sa tapat niya. "Talagang pasensya na," bulong ni Doña Victoria, ang boses ay pagod at puno ng pagsisisi. "Hindi ko talaga nilayon na isama ka sa kaguluhang ito. Siguro iniisip mong nawalan na ako ng katinuan." Inugoy ni Cecilia ang kanyang ulo ng matindi. "Hindi, Doña Victoria, hindi ko iniisip na wala ka ng ulirat. Naniniwala akong ikaw ay labis na matapang. Ang nagawa mo ngayong gabi, pinrotektahan mo." Huminto siya, iniisip ang lawak ng epekto. "Pinrotektahan mo ang hindi mabilang na buhay." Nagbigay si Doña Victoria ng isang malungkot na ngiti. "Siguro nga, pero sa kabilang banda, nawalan ako ng anak." Lumapit si Cecilia, hinawakan ng mga kamay ng mas matandang babae. "Ginawa mo ang kinakailangan. Ang mga aksyon ni Alfredo ay sobrang delikado. Nauunawaan ko kung bakit mo ito ginawa." Dahan-dahang tumango si Doña Victoria, tinatanggap ang katotohanan. "Alam ko, ngunit siya pa rin ang aking anak at ngayon ay maaring maparusan siya. Ang emosyonal na bigat ng sandaling iyon ay nagpatumba sa kanila kaya't hindi nakapagsalita si Cecilia upang guminhawa ang nararamdaman ni Doña Victoria. Pagkalipas ng ilang sandali, umayos si Doña Victoria, pinahidang isang luha. Wala nang silbi ang magdwell pa sa nakaraan. Tapos na ang mga nangyari. Kailangan nating maghanda para sa susunod. Habang nagsasalita siya, kumatok ang pintuan. Nagkatinginan ang dalawa, pareho nilang naramdaman kung sino ang nasa labas. Tumayo si Doña Victoria ng dahan-dahan, inaayos ang kanyang kasuotan.
Panahon na upang harapin ang susunod na mangyayari, sabi ni Doña Victoria na nagtangkang magbigay ng matapang na ngiti. Tumayo rin si Cecilia. Hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa. Nandito ako sa iyo. Binigyan siya ni Doña Victoria ng isang tingin ng pagpapahalaga. Maraming salamat anak, tunay kang isang biyaya. Magkasama nilang nilapitan ng pinto. Huminga ng malalim si Doña Victoria bago ito binuksan at tumambad ang dalawang pulis na may seryosong mukha. Si Mrs. Victoria Ferrer? Tanong ng isa sa kanila. Oo, ako nga, sagot ni Doña Victoria ng may determinasyon. Kailangan po namin kayong samahan sa istasyon upang pag-usapan ang mga insidente ng gabing ito, paliwanag ng pulis. Tumango si Doña Victoria bilang pagpayag. Siyempre, kukunin ko lang ang aking bag. Habang kinukuha ni Doña Victoria ang kanyang mga gamit, nanatili si Cecilia sa pinto, pinagmamasdan ang mga pulis. Maari ko bang samahan siya? Tanong ni Cecilia. Nagtinginan ang mga pulis at sumang-ayon. Kung papayag si Mrs. Ferrer, maaari kayong sumama. Pagbalik ni Doña Victoria, ibinahagi ni Cecilia ang kanyang nais na sumama. Tumingin si Doña Victoria sa kanya, nadarama ang kanyang kabutihang loob. Hindi mo kailangang gawin ito, Cecilia, sabi niya ng mahinahon. Alam ko, sagot ni Cecilia, pero gusto ko. Magkasama tayo sa lahat ng ito, di ba? Ang ngiti ni Doña Victoria, tapat at mainit, ay nagbigay liwanag sa kanyang pagod na mukha. Maraming salamat anak. Hindi ko alam kung paano kita pinahalagahan, pero lubos akong nagpapasalamat. Magkasama nilang iniwan ang bahay at pumasok sa sasakyan ng pulis. Habang umaalis ito, tumingin si Cecilia pabalik sa naglalahong tanawin ng malaking bahay na Victorian. Sa istasyon ng pulisya, ang mga oras ay punong-puno ng mga interview, pahayag at isang agos ng mga papeles. Nanatili si Cecilia sa tabi ni Doña Victoria sa buong oras, sinusuportahan ang kanyang kwento at nagbibigay ng kanyang sariling salaysay ng gabing iyon. Sa kalaunan, sinabi ng isang detective na maaari na silang umalis, ngunit baka tawagin muli para sa mga karagdagang tanong sa hinaharap. Sinabi rin niya na maaring kami ay kontakin para sa iba pang mga tanong sa hinaharap, dagdag niya. Pagtapak nila sa istasyon ng tren sa ilalim ng matinding sikat ng araw, naramdaman ni Cecilia ang matinding pagod, pisikal at emosyonal. Inilipat niya ang kanyang pansin kay Doña Victoria na tinitingnan ang malinaw na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang pagtigas ng kanyang postura. Okay ka lang ba? Tanong ni Cecilia ng mahinahon. Tumango ng mabagal si Doña Victoria. Makakayanan ko anak, dahil sa iyo. Pumunta sila sa isang kalapit na kafe, parehong nangangailangan ng kape at makakain. Habang naghihintay sila ng kanilang mga order, tiningnan ni Doña Victoria si Cecilia nang may pagmumuni-muni sa mata. Alam mo Cecilia, noong una kitang kunin bilang tagalinis, hindi ko inisip na darating tayo sa puntong ito. Sabi niya, ang labi ay kumukurba sa isang bahagyang ngiti. Sumagot si Cecilia ng malumanay na tawa. Ni hindi ko rin, tiyak na hindi kasama sa job description. Hindi nga. Sumang-ayon si Doña Victoria. Tumigil siya sandali, tila nag-iisip ng mga salita. Cecilia, nais kong iparating ang aking pasasalamat hindi lamang sa iyong tulong kagabi, kundi sa lahat ng iyong ginawa. Kumislap ka sa buhay ko sa mga madidilim na panahong ito. Nararamdaman ni Cecilia na ang kanyang lalamunan ay kumakalam. Doña Victoria, please, tawagin mo akong Victoria, pahinga ng matandang babae. Sa lahat ng pinagdaanan natin, siguro naman ay pwede na tayong magtulungan ng hindi masyadong formal. Ngumiti si Cecilia. Victoria, pareho lang akong nagpapasalamat sa iyo. Ang pagkawala ko ng trabaho ay parang katapusan na, pero binigyan mo ako ng bagong simula at marami pang iba, isang layunin. Hinawakan ni Victoria ang kamay ni Cecilia.
Anak, naniniwala akong tayo ay pinagsama ng tadhana at kahit may mga hindi tiyak na bagay sa hinaharap, nakakagaan sa pakiramdam na alam kong nandyan ka sa aking tabi upang harapin kung anuman ang darating. Sa puntong iyon, dumating ang waiter at iniabot ang kanilang mga kape at sandwich. Habang kumakain, tinalakay nila ang mga susunod nilang hakbang. Inaasahan nila ang mga karagdagang tanong, marahil isang paglilitis. Ang kalagayan ni Alfredo ay hindi pa tiyak, ngunit alam nilang haharapin nila ang mga hamong ito ng magkasama. Anong mangyayari sa bahay? Tanong ni Cecilia habang kumakain ng sandwich. Nag-isip sandali si Victoria. Naisip ko na. Ang bahay ay masyado nang malaki para sa akin ngayon at puno ng masakit na mga alaala. Iniisip kong ibenta ito. Tumango si Cecilia na may malasakit. At saan ka pupunta? Hindi ko pa alam, sagot ni Victoria. Pero sana, siguro matutulungan mo akong maghanap ng isang bagong lugar. Mas maliit at mas magaan na tahanan kung saan pareho tayong makakapagsimula muli. Tumingin si Cecilia sa kanya, nagulat. Tayo? Oo, tayo. Kung nais mo, syempre. Napagtanto ko na hindi ko na gustong mabuhay mag-isa, Cecilia. At ikaw, naging higit ka pa sa isang kasamahan para sa akin. Para kang anak na hindi ko naranasan. Nagsimula ng pumatak ang mga luha sa mga mata ni Cecilia. Victoria, wala akong masabi. Walang kailangan pang magdesisyon ngayon, sabi ni Victoria ng mahinahon. Maglaan ka ng oras. Isang malaking desisyon ito. Tumango si Cecilia, pinahid ang isang luha. Pag-iisipan ko ito, pero sa totoo lang parang alam ko na ang sagot ko. Nagpatuloy sila sa kanilang pagkain ng tahimik, parehong abala sa kanilang mga iniisip. Nang lumabas sila mula sa kafe, ang araw ng hapon ay nagbigay ng mainit at gintong liwanag sa kalye. Handa ka nang umuwi? Tanong ni Victoria. Sumiko si Cecilia. Opo, handa na akong umuwi sa ating bahay. Habang naglalakad sila sa tabi ng kalsada, pinag-isipan ni Cecilia ang mga kamanghamanghang liko ng kanyang buhay. Pumunta siya sa bahay na iyon upang maghanap ng trabaho bilang isang tagalinis, ngunit sa halip ay nakatagpo siya ng isang pamilya, isang layunin, at isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran. Ang hinaharap ay puno ng mga hamon at misteryo. Ngunit habang naglalakad sa tabi ni Victoria, naramdaman ni Cecilia na ang kanyang mga takot ay naglalaho. Magkasama, kaya nilang harapin ang anumang darating. Ang kanilang mga silweta na itinatag ng lumulubog na araw sa kalsada ay sabay na naglakad patungo sa isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Natapos na ang kabanata ng tagalinis at ang matandang babae, ngunit nagsisimula pa lamang ang kwento ni na Cecilia at Victoria. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong paglahok sa kwentong ito. Huwag mag-atubiling ibahagi ito at huwag kalimutang mag-explore ng iba pang mga kwento na available sa inyo dito.